7 best underrated 2000s horror thriller movies na baka hindi nyo pa napapanood. To be clear, around 2000 to 2009 nirelease to mga movies na to, and ito yung mga movies na feeling ko nakalimutan na ng mga tao. Una, The Host. Before Mickey 17, before Parasite, before Okja, ito talaga isa sa pinakamagandang movie ni Bong Joon-ho eh. Matapos ngang tapunan ng mga kemikal yung isang ilog sa may South Korea, dito nga may mabubuong isang halimaw sa may ilog na to. Sa paglabas nga ng halimaw na to, dito na nga to aatake sa mga tao kung saan kakainin nga nito yung isang batang babae habang kasama yung pamilya niya. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito na nga siya hahanapin ng pamilya niya at hahanapin nga nila yung halimaw para mailigtas nga itong babae na to, at dito nga rin niya gagawin ng lahat para makasurvive bago pa siya kainin ng halimaw na to. Next, The Midnight Meat Train. Grabe din to, sobrang madugo, nakakatakot din yung pampukpok niya dito, ayan oh. Sundan natin dito ang isang photographer na sinusundan yung isang lalaking sumasakay sa may tren kung saan malalaman nga niyang isa itong serial killer. Pagsunod niya sa lalaki na to, dito nga niya malalaman yung mga ginagawa nito at bakit nga ba niya to ginagawa, kung saan makakaapekto nga to sa kanya at sa mga taong nasa paligid niya. Next, Wolf Creek. Nakakatakot na nga yung story nito, pero mas nakakatakot pa nga knowing na inspired to from true story. Tungkol ito sa magkakaibigang nag-hike sa may Australia kung saan biglaang may umatake sa kanilang isang masamang tao at dito nga nila kakailanganing makatakas at makaligtas sa kanya, lalo na nga sa mga masasamang plano nito sa kanila. Next agad, Drag Me to Hell. Sobrang unexpected ng twist dito na talagang what? Ka na lang doon sa may ending. Tungkol ito sa isang babaeng nagtatrabaho sa isang bangko na magbabago yung buhay nang tanggihan nga niya yung loan ng isang matandang babae. Sa galit ng matanda sa kanya, dito na nga siya isusumpa nito at dito na nga mababalot ng takot yung buong buhay niya na magpapahirap nga sa kanya, kaya naman dito nga siya gagawa ng paraan para malaman kung paano ito matanggal at paano siya makakaligtas sa may sumpa na to. Next, The Orphanage, isa sa mga pinaka-favorite ko dito. May twist din tong movie na to, and isa to sa mga movie na talagang matatakot, magugulat, at maiiyak ka. Matapos na lumipat yung isang pamilya sa isang lumang ampunan kasama yung anak nila, dito na nga sila matatakot nang bigla ang mawala yung anak nila. Lumipas nga yung ilang buwan, hindi pa rin nila nahahanap yung bata, at dito na nga magsisimulang makarinig ng kung ano-ano yung nanay, kung saan ito nga yung gagamitin niya para mahanap yung anak niya. Second to the last, The Devil's Rejects. Kung hindi nyo pa napapanood yung House of 1000 Corpses, then panoorin nyo muna yon kasi kadugtong nito yun eh. Tungkol ito sa isang pamilyang nambabawi ng mga buhay na aatakihin ng mga pulis sa mismong bahay nila. Sa gitna ng gulo, dito na nga sila maswerteng makakatakas at dito na nga sila maghahasik ng lagim sa mga mapupuntahan nila kung saan maraming buhay yung matatapos, habang yung mga pulis naman ay ginagawa ang lahat para mahanap at mahuli sila. Sobrang favorite ko yung ending nito, lalo na yung tugtog ng Freebird. Freebird, Okay, pinakahuli, The Skeleton Key. Grabe din yung twist dito na medyo naalala ko yung Get Out and Behind Her Eyes. Isang babae yung nagtrabaho sa isang mag-asawang parehong matanda na. Sa pagtira ng babae doon sa may bahay nila, dito nga niya mapapansin na merong kakaiba sa kanila, at ito nga yung aalamin niya. Sa mga susunod na araw na nandun siya, dito nga may mga mangyayaring kakaiba kasama nga yung mag-asawa na ito, at dito nga niya malalaman yung mga sikreto nila at kung ano nga ba yung nakaraan nila. So ayun, gusto ko pa tong gawan ng part 2. So comment na lang kayo kung meron pa ako na miss from 2000s lang from 2000 to 2009. Tapos yung mga the rest, next time na yun. Yan, comment na lang. Thank you.